May mga ginagawa tayo araw-araw na parang automatic na, tulad ng pagsisipilyo sa umaga o pag-inom ng kape. Hindi mo na kailangan pag-isipan, ginagawa mo na lang. Ang problema, ganun din ito sa iyong money habits. Kaya sa video na to, malalaman mo ang 8 money habits na unti-unting nagpapahirap sa'yo. At paano mo ito kayang ayusin starting today. Number 1, paying yourself last. Ito yung pagpasok ng sahod. Pero iba ang inuuna mo. Si Shopee, si GrabFood, si Gala, si Alak at si Bisyo. Tapos kung ano na lang ang matira, yun ang magiging savings mo. Yan ang pinakaunang money habit na nagpapahirap sa'yo. Kasi ang mindset mo, save whatever is left. At madalas, wala talagang natitira. Kasi mas priority mong payamanin ang iba imbes ang sarili mo. Anong solusyon dito? Unahin mo ang sarili mo bago ang lahat. Pay yourself first. Magtabi agad kahit 10% or kahit 100 pesos kung nagsisimula ka pa lang. Ilagay sa separate savings o digital bank para hindi mo nagagalaw. Mas maganda kung automatic transfer para hindi ka natutuksong gamitin. Kapag ginawa mo to kada sahod, nagiging consistent ka sa savings at unti-unting nabubuo ang emergency fund mo. Ideally, 3 to 6 months ng expenses. At dahil may guaranteed kang natatabing pera, mas madali mong maayos ang finances mo at mas mabilis kang makapag-invest para sa future mo. Napag-uusapan natin mamaya. Pero bago yun, number 2, not tracking your money. Kapag hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, talagang mahihirapan ka. Paano mo ayusin ang finances mo kung hindi mo alam kung magkano lumalabas at magkano lang talaga ang natitira? Bakit ito problema? Kasi wala kang malinaw na idea kung saan ito napupunta. Sa pagkain ba? Sa luho? Sa bills? O baka naman sa sugal? At madalas, kapag hindi mo tinatrack ang pera mo, dun ka nagiging biktima ng lifestyle inflation. Tumataas ang sahod, pero sabay ding tumataas ang gastos. Kaya wala ka pa ring naiipon. Ano ang solusyon? Make it simple. Track your money. Hindi kailangan komplikado. Pwedeng isulat sa papel, money tracking apps, o spreadsheet. Ilista mo lang ang essentials. Renta, kuryente, tubig, internet, pagkain, pamasahe at iba pang gastos. Once makita mo ang totoong numbers, dun mo malalaman kung ano ang problema at dun ka makapag-adjust. Kapag alam mo ng baseline expenses mo, alam mo na kung gaano kalaki ang pwede mong itabi at gaano kababa dapat ang gastos mo buwan-buwan. Ito ang isa sa pinaka-importanting habit para hindi ka na bumalik sa paycheck to paycheck. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mong laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat. Number 3, sanay ka sa utang at buy now, pay later. Isa ito sa pinaka-common na money habits na nagpapahirap sa maraming Pinoy. Sa totoo lang, hindi naman masama ang utang, credit card o buy now, pay later. Lalo na kung may 0% na installment. Pero ang problema, kapag ginawa mo na silang normal sa buhay mo, hindi mo napapansin. Unti-unti nang lumalaki ang obligasyon mo every month. At delikado pa, dahil isang late payment lang, mauwi ka agad sa mataas na interest at penalties. Marami ding mga baguhan sa credit card na ang akala ay yung minimum payment lang ang dapat bayaran imbes yung buo na. Kaya ang ending, mas lalo lumalaki ang utang nila. At mas masama pa, may mga nangungutang just because. Kahit walang plano at paggagamitan. At madalas, napupunta lang sa mga luho at bisyo. Kaya ang solusyon dito, gumamit lang ng credit or buy now pay later kung kaya mong bayaran ng buo bago ang due date. Iwasan ang utang na para lang makasabay sa iba. Umutang lang kung emergency at no choice. O kung gagamitin mo para sa kumikitang negosyo na may balik. Kapag natutunan mong ikontrol ang utang, mas luluwag ang buwan-buwan na gastos mo at mas bibilis ang pag-angat ng finances mo. Next,
May isa pang habit na maaaring hindi mo napapansin pero nagpapahirap sa'yo. Number 4. Buying things to impress others. Isa ito sa pinaka-silent killers sa pera mo. Yung gagastos ka para lang magpa-impress sa ibang tao dahil gusto mong makasabay sa kaibigan. Gusto mong magmukhang successful. Gusto mong isipin ng ibang tao na may pera ka. Gusto mong mapansin at ma-boost ang ego mo. Pero ito ang katotohanan. Walang pake ang karamihan sa gastos mo. May kanya-kanya tayong problema sa buhay. Hindi ikaw ang tanging iniisip nila. Hindi mo need mag-flex at sayangin ang pinaghirapan mong pera. At kung gagastos ka para lang magustuhan ka, most likely, maling tao ang na-attract mo. Kasi nandyan lang sila habang may pera ka. Pero, paano mo ito ayusin? Mamuhay ng simple. Prioritize comfort, peace at financial safety. Treat yourself and your family from time to time. Kaya when you stop buying things to impress others, mas dadami ang pera mong pwedeng itabi at magagamit para sa future. Number 5. Impulsive spending. Ito yung habit na tahimik pero unti-unti kang nilulubog. Yung tipong, sale kasi, deserve ko to, trending eh. Pero in reality, hindi mo naman kailangan. At ang problema, mas mabilis ka pang gumastos kaysa sumahod. Sabi nga, when emotion is high, intelligence is low. Kapag excited ka, stressed, pagod sa trabaho, o na-FOMO sa sale, mas madali kang bibili ng bagay na pagsisisihan mo bukas. Ngayon, paano mo ito ayusin? Maging mindful spender. Mag-isip muna bago bumili. Or practice delayed gratification. Hintayin mo muna ang 24 to 48 hours at gumawa ng listahan bago mamili. At kung akala mo impulsive spending lang ang nakakasira, yung next habit, ginagawa mo at hindi mo namamalayan na nakakasama na rin pala sa'yo. Number 6. Puro savings pero walang growth. Tama ang mag-ipon. Tama ang mag-build ng emergency fund. Pero kung puro ipon lang ang strategy mo, doon ka unti-unting nalulugi. Bakit? Kasi kinakain ng inflation ang value ng pera mo habang nakatambay lang ito sa alkansya o low interest savings. Kaya kahit gaano ka pa kaingat, kung wala kang paraan para magparami ng pera, magiging stuck ka pa rin. Kaya ang solusyon, dapat balanse. Save money, pero make more money at the same time. Pwede kang magsimula sa mga low-risk options tulad ng sa digital banks na mas mataas ang interest, Pag-ibig MP2, or other low-risk investment vehicles. Tapos, pwede mo rin pag-aralan at subukan ang side hustles, freelancing, high-income skills, promotion sa trabaho, at additional income streams. Sabi nga nila, kaya mayaman ang mayayaman kasi hindi lang sila nakaasa sa isa. Usually 3 or more ang sources of income nila. Kaya kapag natutunan mong pagsabayin ng pag-iipon at pag-create ng income, mas mabilis kang aangat kaysa sa puro pag-iipon lang. Number 7, ayaw mag-invest. Isa to sa pinaka nakakahirap na money habit. Maraming taong laging may excuse. 500 pesos lang natitira ko. Hindi naman tutubo yan. Wala akong malaking pera. Next time na lang siguro. Di ko gets yung investment na yan. Pero ang katotohanan, mas masakit sa bulsa ang hindi ka nag-i-invest. Kahit maliit, much better pa rin kaysa zero. The earlier you start ay mas maganda dahil kakampi mo ang time at power of compounding. Yung 500 pesos na tinatabi mo buwan-buwan, pwede na yung pumasok sa MP2, low risk, government backed at tax free. At kung gusto mo pa ng ibang options, pwede rin ang mutual funds, stocks and REITs, small business at real estate kung may sapat kang kapital at willing ka sa risk. Pero tandaan, bago ka pumasok sa kahit anong investment, pag-aralan mo muna. I-check mo ang risk
fees, legitimacy at track record. Iwasan ang guaranteed returns, instant nakitaan at mga schemes na too good to be true. Kasi most likely, scam yan. Ang punto lang naman dito ay magkaroon ka ng patience at mag-isip for the long term at give it time. You can also invest in yourself para equip ka naman ng kaalaman at skills na pwede mong gamitin para lumago ang kita mo over time. Yes, maaaring gumastos ka para dito, pero lifetime mo naman itong dala-dala. Pero kahit marunong ka nang mag-ipon, kumita at mag-invest, may isang habit na kayang bumura ng progress mo. Itong pinakadelikado at karamihan ay guilty dito. Number 8. Wala kang plano sa future. Ito ang isa sa pinaka nakakahirap na money habits sa lahat. Kasi kung wala kang direksyon, kahit gaano ka kasipag, wala ring mangyayari. Isipin mo to, kapag nagta-travel ka, hindi ba't nagpaplano ka? Saan ka sasakay, saan ka matutulog, saan ka kakain at iba pa. Pero pagdating sa pera mo, bigla kang bahala na. Kung walang plano, walang pupuntahan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, magkano ba talaga ang gusto mong maipon? Magkano ang target mo for emergency fund? Magkano ang retirement fund mo? Once may number ka na, i-reverse engineer mo. Kaya magkano dapat ang itatabi mo monthly? Magkano dapat ang income mo? Magkano dapat ang invested money mo over 20 or 30 years? Kapag malinaw ang plano, mas malinaw ang kilos mo. Kaya kung hindi mo pa ito napag-iisipan at nagagawa, i-compute mo lang. Dahil mahirap talagang pumunta sa pupuntahan mo kung wala kang plano. At kung gusto mo pang mapataas ang income mo, panoorin mo itong susunod na video. 10 side hustles na pwede mong simulan kahit may trabaho ka. Baka nandyan na ang susunod mong income stream. Click mo na. Watch now.